Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 26 at mag-shoutout po muna tayo sa mga may kaarawan ngayong araw na ito. Sa mga sumusunod, kay J.R. Alvarado, Albert Puersas, Ryan De Ramos, Romel Abrin Panugan, Joshua Aceleb, at kay Erwin Anthony Torreret. Ganun din po, belated birthday greetings po sa mga nagdiwang na kaarawan kahapon, February 25. Sa mga sumusunod, kay Roland Serrera, Eric Trinidad Baltasar, Pemi Carmelita, Jomaani Ivan, Bobby Bustamante, Romeo de la Cruz Jr., at kay Nestor Garcia. Ganun din po, shout out po para sa mga magdiriwang na kaarawan bukas, February 27, kina Philip Quinto, Rep Bartolome, Nestor Takiki, J. Kilban Palen, Kiko Malikdim, at kay Lito Lopez. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At ganoon din po, shout out po muna tayo kay kasamang Hil Anca ng SBP Santa Elena, Camarines Norte. Kamusta ka po yan, kasamang Hil? Naway na sa mabuti kang kalagayan. Ang ating pong tatalakayin sa gabing ito ay ang dalawang senaryo na padala po ng ating kasamang referee na si Nald Maayon II ng Baroa, Aklan. Ito po ang kanyang unang katanungan. Sir, good evening. Meron kasi pinagdiskasan ng kagrupo ko regarding sa opening jump ball. After daw legally touch ni A1, nag-bounce sa sahig. Hindi na touch o kinuha ng kahit sino sa 8 non-jumpers. Pwede daw kunin ng A1 o ni B1 na parehong opening jump ball jumper. Sabi niya. Okay, ang tanong niya doon, during jump ball daw, yung A1 at B1 na legally tapang bola, bumaksak ang bola sa sahig. Tanong niya, pwede na ba kunin ng A1 o B1 ng bola nung tumama ang bola sa sahig? Ayon po dito sa Article 12.2.6, ang sabi doon, neither jumper may catch the ball or tap it more than twice until it has touched one of the non-jumpers or the court. So, ibig sabihin, nung tumama sa court, pwede na po kunin ng jumpers yan. Okay? Pag natouch ng one of the non-jumpers o ang ball ay tumama sa court, legal na po kunin ng A1 o B1 ang bola. Okay o ba? Ito naman po ang kanyang pangalawang katanungan. Ang sabi niya doon, Sir, good noon. Galing basket, may foul. Pag bonus free throw, naglad sa ring. Turnover o apa, sir. Yung apa, yung alternative possession arrow. Okay? Ito po yon. Ang sabi sa kasagutan doon sa tunong mo, doon sa article, matagpuan sa article 12.4. Ang sabi doon, a jump ball situation occurs when a live ball lodges between the ring and the backboard. Okay? Pag ang bola po, nag-lodge, every time nag-lodge ang bola between the ring and the backboard, jump ball situation po yun. Gagamit ng apa. Except, ano po exception? Ano po yung exception? Yung one, between free throws. Ang ibig sabihin yun, itong 2 free throws binibigay sa free thrower, yung unang free throw nag-lodge, wala pong apa o violation. Susunod tayo sa pangalawang free throw, bibigyan natin ang pangalawang free throw. At ang pangalawang exception ay doon sa after the last free throw, followed by a throw-in from the throw-in line in the team's front court opposite the scorer's table. Ibig sabihin, dito sa letter B, pag may sitwasyon nangyaring disqualify yung foul or unsportsmanlike foul, yun po merong ball possession doon. So sa last free throw, kanya 2 free throw ball possession, last free throw nag-lodge, wala pong apa. Then may throw-in pang kasunod yung nag-free throw. Maliwanag ko pa tayo.
Yan pong ating maikling aralin sa gabing ito at naway na unawa natin. Ito po mga tinalakay natin, napakasimple lamang po ito. Pero nagtataka rin ako dahil marami pa rin katanungan dumarating sa akin, lalo na po doon sa mga lugar na malalayo o tinatawag na grassroots level referee. Yun, nag-uumpisa pa lamang. Okay o ba? Yan pong ating maikling aralin. Maraming salamat pong muli. At huwag po natin kalimutan mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Kamarongan. Bye-bye!